Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3371 hanggang 3375. Ang unang kamay na balita ay nagpa-curious sa matanda at sinenyasan si Sugoyaw na umupo sa tapat niya. Ang malakas ng ngiti ni Sugoyaw sa gilid ng kanyang bibig ay hindi maitago, dahil alam niyang walang sino man ang pinapayagang mangistorbo sa kanya kapag umiinom siya ng tsaa, dahil nasiyahan siya sa tahimik at maingat na lasa, at isang napakabihirang treat na hayaan siya, umupo ka sa ganoong oras. Sigurado ka bang totoo ito? Tanong ng matanda, medyo nagulat siya na kayang gawin ni Sugoyaw ang mga bagay na ito, dahil alam niya ang kakayahan ni Sugoyaw, kaya may mga pagdududa pa rin siya sa pagiging totoo ng balitang dala ni Sugoyaw. Si Sugoyaw mismo ay isinasaalang-alang ang problemang ito. Sa tingin niya ay hindi makakagawa ng balita si Aaron sa kanyang harapan, kaya naglakas loob siyang iulat ito sa matanda. Dad, don't worry. Talagang totoo ang balita at may kinalaman sa atin, sabi ni Sugoyaw. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Marami siyang kinalaman sa pamilya So. Iyan ang negosyo ng pamilyang So. Mukhang kailangan ng plano ni Feng Chen ng mga materyales sa gusali. Tara, huwag ka nang maglaro. Hindi na makapaghintay sa sasabihin ng matanda. Tay, alam mo ang abandonadong lugar sa kanluran ng lungsod. Tumango ang matanda, hindi nagsalita, ngunit hintayin ang kinabukasan. Tiningnan ni Sugoyaw ang tsaa sa mesa, at nagbuhos ang matanda ng isang tasa para kay Sugoyaw. Ininom ni Sugoyaw ang kanyang baso sa labis na kaligayahan at nagpatuloy, ang unang proyekto ni Feng Chen ay ang pagpapaunlad sa kanluran ng lungsod. Lalong sumeryoso ang pagsimangot ng matanda. Mayroong halos 1 piraso ng bulok na lupa sa kanluran ng lungsod. Kahit ang gobyerno ay walang paraan para harapin ito. Bukod dito, ang halaga ng piraso ng lupang iyon ay hindi mataas, at ang pag-unlad ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Kahit na gusto nating ay restart ang industrial park, may kakayahan ba si Feng Chen na magpakilala ng mga pabrika? Ang buong parking pang-industriya ay hindi maaaring itaboy ng 1 o 2 maliliit na pabrika. Paano ito ay develop? Tanong ng matanda. Ang bagong urban area ay ang economic core ng Yuncheng. Gusto ni Feng Chen na itayo ang kanluran ng lungsod sa core urban area ng Yuncheng, sabi ni Sugoyaw. Pagkatapos ng matanda na parang 2 gisantes, diretsyong iwinagayway niya ang kanyang kamay. Malamang na siya ay nasa parehong mood ni Sugoyaw nang marinig niya ang insidente. Hindi ba isang kakaibang bagay ang magtayo ng isang pangunahing lugar sa kalunsuran? Sa lakas ng ekonomiya ng Yuncheng, kung paano suportahan ang isang bagong urban area. Kahit pahanda si Feng Chen na mag-invest ng malaking kapital para makapagtayo ng bagong urban area, imposibleng paunlarin ng matanda ang lumang urban area. Pagkatapos ng lahat, ang kapasidad ng pagkonsumo ng Yuncheng ay limitado. Kung walang economic consumption, biro lang ang bagong urban area. Hindi ka maloloko, di ba? Kahit na may bagong urban area sa Yuncheng, paano ito uunlad ng walang economic driving? Umiling ang matanda at sinabing, ngayon ay may mga pagdududa siya sa katotohanan ni Sugoyaw. Bagamat hindi niya alam kung gaano kahusay ang amo sa likod ni Feng Chen, gaano man siya kakaye, gaano man siya kayaman, hindi niya magagawa ang ganoong katangahan. Ang pagtatayo ng bagong lungsod ay parang pagtatapon ng pera sa dagat. Dad, don't worry. Hindi pa ako tapos. Si Sugoyaw ay nagbuhos ng 1 pang tasa ng tsaa,
At pagkatapos ay nagpatuloy, magkakaroon ng Fengchen Commercial Building sa bagong urban area. Ang Fengchen Commercial Building na ito ay magiging pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific. Lahat ng first line na sikat na brand sa mundo ay papasok sa Fengchen Commercial Building. Sa impluwensya ng mga sikat na tatak na ito, maaari itong makaakit ng pagkonsumo ng mga dayuhang turista, maaari itong magunjok sa pagunlad ng buong Cloud City. Tuldok. Kung talagang ganito ang plano, walang magiging problema sa pagbuo ng mga bagong urban areas, dahil alam niya kung gaano kaakit-akit ang mga sikat na tatak na iyon. Pero kung ang mga sikat na brand na ito sa mundo ay gustong tumira sa Yuncheng, hindi ba biro? Bukod sa mga first tier na lungsod, aling brand ang handang tumira sa 18th tier na mga lungsod? Ang biro na ito ay mas nakakatawa kaysa sa pagbuo ng isang bagong lungsod. Sa palagay ko, dapat ay niloko ka, sabi ng matanda. Nang marinig ito, nabalisa si Sugoyaw. Gusto niyang tumalikod sa harap ng matanda sa bagay na ito. Paanong hindi makapaniwala ang matanda? Tay, totoo po, hindi pwedeng magsinungaling, matigas na sabi ni Sugoyaw. Sa tingin mo, paano maaakit ng Cloud City ang mga nangungunang tatak sa mundo? Isang lungsod lamang na may 18th linya. Paano natin hahayaan ang mga nangungunang tatak na iyon na makita sa mata? Tanong ng matanda. Hindi alam ni Sugoyaw kung paano sasagutin ang tanong na ito. Kung tutuusin, hindi niya alam kung paano ito ipinatupad ni Boss Fengchen. Gayunpaman, sinabi ni Han Sanchen na sigurado siya, at sinabi rin niya na darating ang mga regional leaders ng mga brand na ito sa Yuncheng balang araw, kaya hindi na siya kailangang magsinungaling, dahil malapit ng malantad ang mga ganitong kasinungalingan. Tay, darating ang mga pinuno ng tatak na iyon sa Yuncheng sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng on-the-spot na pagsubok. Maniwala ka sa akin, dapat tayong manguna sa pagtatatag ng mga bagong lugar sa lungsod at ang pangangailangan para sa mga materyales sa gusali, dapat mong mas alam kaysa sa akin. Dapat nating pag-usapan ang pakikipagtulungan kay Fengchen bago ito malaman ng ibang tao, sabi ni Sugoyaw. Kung ito ang kaso, ang pamilyang Su ay may kalamangan sa harap ng ganoong sitwasyon, ngunit kung ito ay isang walang kabuluhang labanan, ang pamilyang Su ay magiging masaya para sa wala. Gayunpaman, dahil ito ay isang pagkakataon, sulit na subukan. Isang magandang bagay din para sa pamilyang Su na magkaroon ng magandang relasyon sa Fengchen sa lalong madaling panahon, hindi alintana kung may bagong urban area. Gagawin kong bigyang pansin ng mga tao ang kamakailang pagdating ng mga tao sa paliparan. Tungkol naman sa pakikipagtulungan kay Fengchen, magkakaroon tayo ng maagang pagpupulong bukas at tatalakayin ito ng sama-sama. Sabi ng matanda, dahil dito ay nababalisa si Sugoyaw. Ang pagdaraos ng isang maagang pagpupulong ay ipaalam ito sa lahat. Kapag mas marami ang nakakaalam tungkol dito, mas madali itong malantad. Kapag nalaman ito ng ibang tao, mawawalan ng pagkakataon si Fengchen. Tatay, hindi ko kailangang magpulong, kilala ako ng napakaraming tao. Kinawayan ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, kanya-kanyang mga tao ang lahat. Paano makakalabas ang balita? Bukod dito, maraming tao at napakalakas. Lahat sila ay tumutulong sa pagbibigay ng payo, upang mas ligtas nilang mapanalunan ang pagtutulungan. Wala nang iba, bumalik ka muna. Agad na iniyuko ni Sugoyaw ang kanyang ulo. Ito ay isang bagay ng karapat-dapat na serbisyo. Gayunpaman, walang naramdamang benepisyo si Sugoyaw. Kapag nalaman ito ni Sugwalan, tiyak na ipaglalaban niya ang karapat-dapat na paglilingkod sa kanya, na lalong nag-alala kay Sugoyaw. Ngunit sa puntong ito, hindi niya kayang suwayan ang kagustuhan ng matanda, at maaari na lamang siyang sumuko. Nang umalis siya sa pamilyang Su, hindi napigilan ni Sugoyaw na mapabuntong hininga. Kung alam niya ito, baka hindi na niya sinabi sa matanda ang tungkol dito. Kinaumagahan, upang hindi makaligtaan ang pulong, dumating si Sugoyaw sa kumpanya ng napakaaga, na malapit na nauugnay sa kanyang turnover. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang anuman. Nakatanggap na ng balita ang ibang tao na may meeting daw ang matanda, pero hindi naman sila nagmamadali. Nang dumating si Sugwalan sa meeting room at nakitang maagang dumating si Sugoyaw, hindi mapigilan ang kanyang mukha na magpakita ng mapanuksong ngiti. Kuya, very active ka sa meeting, pero pagdating sa pag-aambag sa kumpanya, wala ka man lang kakayahan, sabi ni Sugwalan. Umiling si Sugoyaw.
Karaniwan na sa kanya ang pagtawanan ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit dati, hindi makahanap ng pagkakataong lumaban si Sugoyaw. Kung tutuusin, limitado ang kanyang personal na kakayahan, at talagang hindi siya tumulong sa kumpanya na gumawa ng anumang kontribusyon. Sugwalan, paano ko sasabihin na kuya mo rin ito? Kailangan mo bang maging agresibo? At sa lalong madaling panahon, magbago ang posisyon ko sa kumpanya. Natatakot akong mambola ka na naman, sabi ni Sugoyaw. Hindi napigilan ni Sugwalan na matawa at mamangha sa kanya. Hindi ba isang malaking biro iyon? Alam ng mga tao sa buong kumpanya kung gaano kawalang silbi si Sugoyaw. Kahit ilang ordinaryong staff ay hindi siya pinapansin. Paano siya makakakuha ng pabor kay Sugoyaw? Kuya, hindi ka maaaring uminom ng maling gamot, o hindi ka uminom ng gamot ngayon. Paano mo nasasabi ang mga kalokohang salita? Sugwalan, kailangan pa kitang purihin, at hindi mo nakikita ang iyong posisyon sa ang kumpanya. Umiling si Sugwalan at naghinala na ang utak ni Sugoyaw ay maaaring pigain ng pinto. Kaya pala mga nakakatawang salita ang sinabi niya. We'll see. Malalaman mo ang ginawa ko kapag nagkita tayo mamaya, mahinang sabi ni Sugoyaw. Sumimangot si Sugwalan. Ang taong ito ay karaniwang walang kumpiyansa. May nagawa ba talaga siyang maganda? Hinayaan ba talaga siya ni Feng Chen na magsalita tungkol sa kanyang pakikipagtulungan? Paano ito magiging posible? Sa isang araw, magagawa niya. Bagamat sa tingin ni Sugwalan na ito ay isang imposibleng bagay, mayroon na siyang mahinang pag-aalala sa kanyang puso, dahil kung talagang gagawin ito ni Sugoyaw, ang kanyang posisyon sa kumpanya ay malapit nang maging mas mataas, na tiyak na magdulot ng banta kay Sugwalan. Hindi. Kahit na pag-usapan niya ang tungkol sa pakikipagtulungan, kailangan niyang humanap ng paraan para makuha ang kredito. Hindi siya pwedeng magkaroon ng posisyon sa kumpanya. Habang ang pamilyang Su ay sunod-sunod na dumating sa meeting room, dahan-daang lumitaw ang matanda pagkarating ng lahat, habang may hawak na teapot sa kanyang kamay. Ang pag-inom ng tsaa ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng matanda. Kung hindi niya ito inumin sa loob ng isang araw, hindi siya komportable sa lahat. Dad, hindi naman magiging big deal na magkaroon ng meeting ng ganito kaga ngayon. Hindi na makapaghintay si Sugwalan na tanungin ang matanda. Matapos tingnan si Sugoyaw, sinabi ng matanda, may malalaking bagay talaga. Natatakot ako na maapektuhan nito ang kinabukasan ng kumpanya. Nang tumingin ang matanda kay Sugoyaw, nagsimulang tumalon ang mga talukap ng mata ni Sugwalan. Bagamat nagdududa siya na talagang nakipag-usap si Sugoyaw sa pakikipagtulungan, ayaw niyang paniwalaan ito sa kanyang puso. At ngayon tingnan mo ang ugali ng matanda, si Sugoyaw ay tila talagang nagawa ito. Palihim na itinikom ni Sugwalan ang kanyang mga ngipin at binubuli si Sugoyaw sa loob ng maraming taon. Hindi niya maaaring payagan si Sugoyaw na tumalikod. Dapat niyang sakalin ang kanyang pagkakataong bumaligtad sa duyan. Dad, ano po ang big deal? Uncle, sa tingin ko hindi tayo makakapagtulungan ni Feng Chen. Hindi, ginawa niya. Lahat ng tao sa meeting room ay nagpapakita na ngayon ng pagpapahayag ng hindi paniniwala, dahil sa kanilang mga puso, si Sugoyaw ay isang basurang imahe. Paano magagawa ang gayong mahirap na bagay sa pamamagitan ng pag-aaksaya? Hindi pa napag-uusapan ang kooperasyon. Sabi ng matanda, sa sandaling sinabi niya ito, nakahinga ng maluwag si Sugwalan, habang ang iba ay tinanggap din ito ng walang kabuluhan. Ito ang sariling lakas ni Sugoyaw. Tama lang na hindi success ang sinabi niya. Kung gagawin niya, ito ay magiging kakaiba sa mga tao. Gayunpaman, kahit na ang pakikipagtulungan ay hindi pa napag-usapan, ang Goyaw ay nagbalik ng isang napakahalagang balita, na hindi alam ng ibang mga kumpanya sa kasalukuyan. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa amin. Sabi ng matanda. Ang pangungusap na ito ay nagpabitin sa puso ni Sugwalan. Tay, ano pong importante? Tanong ni Sugwalan. Ang direksyon at plano ng pag-unlad ni Feng Chen. Sabi ng matanda, direktang kumunot ang noo ni Sugwalan sa isang salitang Sichuan. Ang direksyon ng pag-unlad at plano ng kumpanya ng Feng Chen ay dapat na isang panloob na bagay. Paano nalaman ni Sugoyaw? At sa ngayon, nakalista pa lang si Feng Chen. Wala pang nakakita sa amo ni Feng Chen o maging sa staff. Paano niya nakuha ang balita? Dad, hindi ka maaaring lokohin ng ilang tao. Feng Chen hasn't officially settled down.
How can he know these things? Tiningnan ni Sugwalan si Sugoyaw at sinabing. Nag-alinlangan ang matanda kay Sugoyaw tungkol sa problemang ito kagabi, at ngayon ay hindi niya piniling paniwalaan ang lahat. Nagplano lang siya ng tagulan. Totoo man o hindi, ngayong alam na natin, we should make some preparations for it. Kahit mali, walang mawawala sa atin, pero kung totoo, sobrang daming benefits. Sabi ng matanda, walang mali sa pag-iisip ng matanda, kaya walang sinabi si Sugwalan para pabulaanan, ngunit nagtanong, ano ang plano ni Feng Chen? Tumingin ang matanda kay Sugoyaw. Dahil nagtanong siya tungkol sa balita, dapat niyang sabihin sa iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang kredito. Sa kauna-unahang pagkakataon, may hiwalay na boses si Sugoyaw sa pulong, na sa wakas ay nakatagpo siya ng pakiramdam ng pagkakaroon. Bukod dito, alam niyang ito pa lang ang unang hakbang para mabago ang kanyang katayuan. Sa hinaharap, mas magiging mahalaga siya sa meeting room na ito. Tumikim si Sugoyaw at sinabi ang lahat ng alam niya. Nang marinig ng maraming tao na bubuuan ni Feng Chen ang kanluran ng lungsod bilang isang bagong urban area, lahat sila ay nagpakita ng kaina-hinalang mga mata. Ang kanilang pattern ay limitado, at hindi sila sumang-ayon na ang pagpapaunlad ng bagong urban area ay makikinabang kay Feng Chen. Sa makatuwid, kung hindi tanga ang amo ni Feng Chen, hinding-hindi niya gagawin iyon. Higit pa rito, ang pagpapakilala ng mga sikat na tatak sa mundo ay hindi isang hindi makatutuhanang bagay, ngunit isang biro. Kuya, saan ka nakakarinig ng hindi mapagkakatiwalaang chismis? Ang susi ay talagang naniniwala ka na maaaring hayaan ni Feng Chen si Moy ang nagumawa ng mga bagay, ngunit ito ay limitado lamang sa Yuncheng. Hindi mo akalain na ang kanyang impluwensya ay maaaring makaapekto sa buong mundo. Sinabi ni Sugwalan na may paghamak, kumpara sa internasyonal na Cloud City, iyon ay isang butil ng alikabok, sa pagitan ng dalawa ay hindi maihahambing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!